Batid nating lahat na ang taong pumanaw na ay hindi na muli pang mabubuhay. Diyos lamang ang may kakayahan na gawin ang bagay na to, na siyang maituturing bilang isang napakalaking milagro. Subalit paano kung masasaksihan mo ang muling pagkabuhay ng patay sa pamamagitan ng isang bata? Maniniwala ka bang may kakayahan ang batang ito na bumuhay ng patay? Magandang araw sa lahat ng tagapakinig ng YouTube channel na ito. Ang kwentong maririnig nyo ngayon ay tungkol sa batang naturingan na bumubuhay ng patay. Itago na lang natin siya sa pangalang Lala. 9 na taong gulang pa lamang. Si Lala ay nakatira sa liblib na Pook sa rehiyon ng Zamboanga del Norte. Si Lala ay nakatira sa liblib na Pook ng rehiyon ng Zamboanga del Norte. Matagal na siyang iniwan ng kanyang irresponsableng ama. Tanging ang ina ni Lala na si Ginang Rina na lang ang kanyang kasama sa buhay. Labis na kahirap ng buhay nilang mag-ina. Minsan lang silang makakain ng 3 beses sa isang araw dahil sa kahirapan. Lugmok din sila sa utang. Mabuti na lang at nariyan ang programa ng ahensya ng gobyerno. Kaya nakakapag-aral pa rin ang batang si Lala sa elementarya. Isang hapon araw ng Sabado, nagkagulo ang kapitbahay ni Lala dahil may isang ginang nang biglang pumanaw. Naririnig ni Lala ang sigawan ng kanyang mga kapitbahay. Naisa nang makiusyoso ng bata. Ngunit hindi siya pinahintulutan ng kanyang ina na si Ginang Rina. "Oh, bakit ganyan ka makatingin sa akin?" Wala naman po, inay. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan na bata ka. Alam ko ang iniisip mo. Hindi pwede, Lala. Naintindihan mo? Hindi pwede. Baka kung ano-ano na naman ang gawin mo roon, tulad nung nakaraan." Po? Nung nakaraan? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala. Pwede bang sundin mo na lang ang sinabi ko? Huwag ka na magtanong pa. Sige po, inay. Pasensya na po. Napayuko si Lala dahil sa pagkadismaya. Gustong-gusto niyang pumunta sa kanilang kapitbahay upang alamin ang nangyari. Ngunit pagagalitan naman siya ng kanyang ina kung susuwayin niya ang habilin nito. "O siya, maupo ka lang dyan. Huwag na huwag kang pupunta roon. Magluluto muna ako ng panghapunan natin." Bago pa man makatalikod ang ina ni Lala ay tinawag niya ito. Inay, makikinood lang naman po ako. "Hindi nga sabi pwede. Huwag kang matigas ang ulo mo." Pero wala naman po akong gagawin. Kapag sinabi kong hindi, hindi. Maliwanag ba? Gusto ko lang naman pong malaman kung ano pong nangyari kay Ginang Luisa, inay. Mabait po kasi siya sa atin. Hindi po ba kayo naaawa sa kanya? Bakit? Maibabalik ba ang buhay niya kung maaawa ako? Kung ganoon po, hindi po talaga kayo naaawa sa kanya? Kumarin niyo po siya. Oo, alam ko. Naaawa naman ako. Pero mamaya pa ako pupunta roon kapag hindi na magtutulakan ng mga tao. Magulo pa roon, no? Tingnan mo naman. Sinilip muna ni Lala ang bahay ng pumanaw mula sa kanyang bintana. Nakita nga niyang napakaraming tao ang naroon. "Huwag kang mag-alala, anak. Pupunta naman tayo roon. Pero saka na, pagkatapos niyang maimbalsa mo." Sige po. "O siya, magluluto na ako." Apo, inay. Nagtungo na nga sa kusina si Ginang Rina upang magluto ng kanilang hapunan. Kumita kasi kanina sa palengke ang ginang, kaya nakabili ito ng lulutuing masarap na ulam para sa hapunan nila. Maya-maya pa, hindi talaga nakatiis si Lala.
Napanoorin lang mula sa malayo ang kapitbahay niyang namatayan. Bahala na kung mapapagalitan ako ni inay. Ang mahalaga, wala akong masamang gagawin doon. Makikinood lang naman ako. Dahan-dahang humakbang si Lala, patungo sa pintuan nilang nakabukas. Maingat ding bumaba ng hagdan ng naturang bata. Pagkatapos ay agad siyang tumakbo, papunta sa bahay ng kapitbahay nila na nasa tabi lang din ng kanilang bahay. Pagkarating doon, agad na isiniksik ni Lala ang kanyang sarili. Makikiraan po. Makikiraan po ako. Hindi nagtagal, ay agad siyang nakarating malapit sa bangkay ng ginang nakamamatay lang. Tinitigan ni Lala ng mabuti ang bangkay, naputlang-putla na. Patay na po ba talaga yung si Ginang Luisa, Lola? Tinanong ni Lala ang matanda nilang kapitbahay na nasa kanyang tabi. Oo, iha. Ilang oras na siyang walang buhay. Kawawa naman. Sigurado po ba kayo? Oo naman. Hindi na nga humihinga oh. Ano raw po ang dahilan ng ikinamatay niya? Nako, hindi ko rin alam iha. Ang narinig ko, may sakit daw yung si Luisa. Pero ang sabi naman ng iba, na-aksidente lang daw. Kaya lang. Kaya lang ano po? Iba ang duda ko sa pagkamatay niya iha. Kumunot ang noo ni Lala sa sinabi ng matandang babae. Bakit po? Ano po bang duda ninyo, Lola? Sa tingin ko, inaswang yang si Luisa. Ano po? Iniswang po? Oo, iha. Inaswang. Nabalitaan ko kasing nakaaway niya noong nakaraan. Ang pinaghihinala ang aswang. Hindi ko po kayo maintindihan. Wala naman pong aswang dito sa atin ah. Huwag mo nang isipin pa ang bagay na yan, iha. Masyado ka pang bata para maintindihan ito. Magtatanong pa sana muli si Lala. Ngunit bigla nang umalis ang matandang babae. Naiwan tuloy si Lala na nakakunot ang kanyang noo. Aswang daw? Wala naman akong naririnig na may aswang dito sa puok namin. Maya-maya pa, narinig ni Lala ang sigawan ng pamilya ng pumanaw. Malakas ang boses nila at tila walang pakialam na maraming tao sa paligid. Ikaw talagang bata ka ang dahilan kung bakit nangyari ito sa iyong ina. Galit na galit si Lola Emma, ang matandang ina ng pumanaw na si Ginang Luisa. Namumula na ang matanda dahil sa galit. Wala siyang ibang gustong gawin, kundi ang isisa sa apo niyang dalaga na si Cynthia ang lahat. Lola, patawarin niyo po ako kung hindi ko po nabantayan si Mama. Patawad po. Kakauwi ko lang naman po mula sa eskwelahan eh. Wala akong pakialam. Kahit saan ka pa nanggaling. Kung hindi ka lang suwail na anak, hindi ito mangyayari sa iyong ina. Patawad po. Patawarin niyo po ako. Humahagulhol na si Cynthia dahil sa sakit na nararamdaman niya. Hindi makapagluksa ang kawawang dalaga dahil pinapagalitan siya ng kanyang lola. Kasalanan mo ang lahat ng ito, Cynthia. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang iyong ina. Hindi po. Anong hindi? Malas ka kasi. Namatay ang papa mo dahil sa'yo. Ngayon naman, namatay naman ang iyong ina. Nang dahil lang din sa'yo. May sumpa ka talagang bata ka. Malas ka. Malas. Hindi na matigil sa paghagulhol sa Cynthia dahil sa masasakit na salitang ibinato sa kanya ng sarili niyang lola. Pakaramdam ng dalaga. Para na rin siyang binawian ng buhay dahil siya na naman ang nasisisi sa pagpanaw ng mahal niya sa buhay.
Hindi mapigilan ni Lala ang mainis kay Lola Emma dahil sa ginagawa nito sa kanyang apo. Grabe naman itong matandang to. Namatayan na nga ang apo niya. Sinisi pa. Ang sama talaga ng ugali nitong si Lola Emma. Tumigil ang sigawan ng maglola. Kaya dumako muli ang paningin ni Lala sa bangkay ni Ginang Luisa. Napakunot na naman ang kanyang noo. Pagkatapos matitigan ng naturang bangkay. Talaga bang wala na tong buhay? Bakit parang humihinga pa naman? Agad na kumilos ang katawan ni Lala. Hinawakan niya ang kamay ng bangkay. Saka naramdaman ng labis na panginginig nito. Hindi nagtagal. Napapikit ng mata si Lala nang hindi niya namamalayan. Maya-maya pa, nagkagulo ang paligid. Nang biglang gumalaw ang kabilang kamay ng bangkay. Tuloy ay napadilat si Lala nang wala sa oras. Saka binitiwan ang kamay nito. Naku! Naku! Mahabaging langit! Nakita niyo ba yun? Gumalaw ang kamay ni Ginang Luisa. Oo, Mare. Nakita ko rin. Akala ko namamalikmata lang ako. Hindi naman ah. Naku, baka namalikmata lang kayo. Hindi, gumalaw talaga siya. Di ba, Mare? Nakita mo rin? Oo. Kitang-kita ko. Hindi kami nagbibiro. Nakita talaga ng mga mata ko. Nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao sa paligid. Ang iba ay nagtataka. Samantalang natatawa naman ang iba. Sina Cynthia at Lola Emma naman, na pamilya ng nasawing Ginang, ay napatingin na rin sa gawin nila. Subalit patuloy pa rin humihikbi ang kawawang dalaga. Anong kalokohan ba yung pinagsasasabi niyo? Lola Emma, maniwala ka po. Nakita namin gumalaw ang kamay ng anak niyo. Tigilan niyo ako sa kalokohan yan. Ngunit lahat sila ay nahabag. Nang sa isang iglap lang, gumalaw ang buong katawan ni Ginang Luisa. Saka umubo ng 2 beses ang bangkay nito. Mahabaging langit! Naku, Diyos ko po, ang inay ko! Sabay na nagulantang ang maglola sa kanilang nasaksihan. Lalong nagkagulo ang paligid dahil sa nangyari. Samantalang si Lala ay parang natulala habang nakatitig sa bangkay na umuubo na ngayon ay mayroon ng buhay. Anong nangyari? Wala sa sariling napatanong si Lala sa kanyang sarili habang tumitibok ng kaibilis ang kanyang puso. Labis na natakot si Lala. Maging ang ibang taong naroon. Marami nga ang tumakbo palayo dahil sa takot. Samantalang ang iba naman ay matapang na nakiusyoso pa rin. Lalo silang nahintakutan nang dumilat ang mga mata ni Ginang Luisa, saka mahinang bumigkas ng mga salita. Tubig! Tubig! Matagal bago nakakilos ang anak ng si Cynthia upang ibigay ang hinihingi ng ina niyang muling nabuhay. Heto na po, Mama. Heto na po. Agad itong pinainom ng dalaga. Samantalang si Lola Emma ay para nang natulala sa gilid habang pinapanood ang anak niyang bumalik sa buhay. Si Lala, binuhay niya ang bangkay. Oo, tama. Si Lala yun. Sang-ayon ako. Nakita kong hinawakan ni Lala ang kamay ni Ginang Luisa. Pagkatapos nun, nabuhay siya bigla. Tama. Nabuhay ang patay. Binuhay ni Lala ang patay. Isa itong malaking milagro. Naguguluhan si Lala sa isinisigaw ng kanyang mga kapitbahay. Lalo na't hindi na alam kung ano ang nagawa niya. Hindi po. Nagkakamali po kayo. Hindi, Lala. Ikaw ang bumuhay sa patay. Lala, paano mo nagawa yun? Wala po. Wala po. Hindi po ako yun po.
maniwala po kayo. Kahit anong pagtanggi ni Lala, hindi siya tinigilan ng kanyang mga kapitbahay. Walang humpay silang nagtatanong sa bata kung ano ang nangyari. Hindi nila malaman kung natatakot ba sila o magpapasalamat sa Panginoon dahil sa napakalaking milagro na ito. Samantala, sina Cindy at Lola Emma naman ay maingat na inaasikaso si Ginang Luisa. Nanginginig ang kamay ng dalagang si Cynthia dahil hindi pa rin siya makapaniwala sa maling pagkabuhay ng kanyang nanay. Mabuti na lang talaga at hindi pa naimbalsa mo ang katawan nito. Lala, paano mo ba ginawa yun? Paano mo nagawang buhay ng patay? Anong kapangyarihan yun, Lala? Wala po. Wala nga po. Hindi po ako yun. Wala po hanggang ginawa sa kanya. Bigla na lang po nagkahimala. Hindi ka may naniniwala, Lala. Sabihin mo na sa amin kung anong ginawa mo. Paano nabuhay si Ginang Luisa? Paano mo siya binuhay? Hindi ko nga po alam. Hindi ko alam kung anong sinasabi niyo. Lubayan niyo nga ang anak ko. Nagulat silang lahat nang marinig ang galit na boses ni Ginang Rina. Inay? Oo, Lala. Ako nga ito. Napakatigas talaga ng ulo mo. Nagawa mo akong suwayin. Halika rito. Umuwi na tayo. Humanda ka sa akin ngayong bata ka. Agad na hinila ni Ginang Rina ang pulsuhan ng batang babae. Marami namang kapitbahay ang nagreklamo dahil gusto pa nilang makausap si Lala. Gayunpaman, walang nakapigil sa kanila. Umuwing galit na galit si Ginang Rina habang si Lala naman ay nag-umpisa ng manginig sa takot. Labis na kinakabahan ng bata dahil iba kong magalit ang kanyang nanay. Para itong tigring nais lumapa ng buhay na tao. Pagkarating nila sa kanilang bahay, agad na sumabog sa galit si Ginang Rina. Malakas ang boses niya habang sinisigawan ng kawawang bata. Bakit ba napakatigas ng ulo mong bata ka? Ha? Ang lakas ng loob mong suway ng habilin ko sa'yo? Kahit kailan, hindi ka talaga mapapagkatiwalaan. Pasensya na po, Inay. Nakayuko na si Lala habang nagsimula ng tumulo ang kanyang luha. Nanginginig na rin siya dahil sa takot. Pasensya? Puro ka nalang pasensya? Ang dapat sa'yo, pinaparusahan. Nanlaki ang mga mata ni Lala nang mabilis na nagtungo si Ginang Rina sa kanilang kusina. Agad ding nakabalik ang ginang at dala-dala na nito ang lagay ng kanilang asin. Marami itong laman. Ngayon, para magtanda ka namang bata ka, itong dapat sa'yo. Inay? Opo. Hindi. Lumuhod ka rito. Luhod! Mabilis na nagsaboy si Ginang Rina ng mga asin sa kanilang sahig. Pagkatapos ay sapilitan niyang pinaluhod rito ang kanyang batang anak. Automatikong napahiyaw si Lala dahil sa sakit nito. Tuloy-tuloy nang umaagos ang kanyang luha. Samantalang, patuloy naman siyang binubulyawan ng kanyang ina. Ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na wag mong susuway ng mga habilin ko? Para sa kabutihan mo lang din naman ang lahat ng tulala. Hindi sumagot si Lala. Bagkus ay patuloy lang siya sa pag-iyak. Bakit ba napakaatat mong makita ang bangkay na yon? Hindi ba't sinabi ko naman sa'yong sabay tayong pupunta pagkatapos ng maimbalsa mo? Bakit hindi ka makapaghintay? Tingnan mo ang ginawa mo ngayon. Sa pagkakataong ito, nagsalita na si Lala, ngunit umiiyak pa rin siya. Inay, wala naman po akong ginagawa po. Siyempre hindi mo alam ang ginawa mo dahil bata ka pa.
Hindi mo pa naiintindihan. Ano po ba kasi yan, inay? Ano ba sa tingin mo ang nangyari kanina? Ha? Nabuhay po si Ginang Luisa. Oo. At yun ay nang dahil sa'yo. Paano po nangyaring ako po ang dahilan? Alam mo, Lala, hindi mo pa talaga maiintindihan kung ipapaliwanag ko sa'yo ngayon. Hindi pa ito ang tamang oras para maintindihan mo. May kapangyarihan po ba akong bumuhay ng patay, inay? Hindi. Wala. Hindi kapangyarihan yon. Kung Imposible ganun, ang bagay na ano yan. po nangyari? Maiintindihan mo rin bahalang araw. Sa ngayon, damhin mo muna ang parusang yan. Saka ka lang tatayo riyan kung tatawagin na kita para maghapunan tayo. Naintindihan mo? Opo, nay. Naintindihan ko po. Subukan mo ulit na umalis dyan. Makikita mo. Mas malala pa riyan sa niluluharan mong asin na nga abutin mo sa akin. Maliwanag ba? Opo, inay. Hindi na ako aalis. Pangako po. Mabuti naman kung ganon. Tatalikod na sana si Ginang Rina. Ngunit binulabog sila ng malalakas na katok at pagtawag mula sa mga kapitbahay nilang naroon sa labas. Tao po! Ginang Rina! Pwede niyo po bang buksan itong pintuan niyo? Kailangan po namin kayong makausap. Napahagod na lamang si Ginang Rina sa kanyang sentido dahil sa ingay roon sa labas ng kanilang bahay. Nakakainis talaga. Nariyan na nga sila. Pagbuksan niyo na po, inay. Baka may importante po silang sasabihin. Anong importante? Walang ibang sadya ang mga yan, kundi makichismis lang. Hindi na nagsalita pa si Lala. Humakbang na rin si Rina, saka binuksan ng bahagya ang kanilang pintuan. Mabuti naman at binuksan mo na, Mare. Agad naman silang binara ni Rina. Oo, binuksan ko, pero hindi ko sinabing pumasok kayo. Ang gusto kong mangyari, umuwi na kayo sa bahay nyo at asikasuhin ng sarili niyong buhay. Huwag niyong pakialaman ng anak ko. Pwede ba? Pero Mare, binuhay ng anak mong si Lala ang patay. Maaari mo bang ipaliwanag sa amin kung paano nangyari yon? Ano bang meron sa anak mo? Wala kayong pakialam sa buhay namin. Huwag niyo kaming pakialaman. Umalis na nga kayo. Pero kumare, aalis kayo o kakalat ka rin ko kayo palabas. Hindi ko kayo mga kumare. Wala nang nagawa pa ang mga kapitbahay nilang Marites kung di ang umuwi na lamang. Maya-maya pa, tinawag na ni Rina si Lala para maghapunan. Paika-ika namang naglalakad ang batang babae dahil sa sakit ng kanyang tuhod. Pinapahiran niya pa rin ang konting luha na bumabasa sa kanyang pisngi. Bilisan mong kumain nang makatulog na tayo. Pagod na pagod ako ngayon. Gusto ko na magpahinga. Opo, inay. Matapos nilang maghapunan, naghugas na si Rina ng pinagkainan nila. Saka dumiretso sa kanilang silid upang matulog. Mabilis na nakatulog ng mahimbing ang Ginang. Samantalang si Lala ay gising na gising pa rin ng diwa. Nakaupo lang si Lala sa kanilang papag, sa gilid kung saan nakahiga ang kanyang nanay. Bakit kaya galit si inay na may maling nabuhay? Hindi ba dapat? Ikatuwa niya yon? Tinanong ni Lala ang kanyang sarili. Hininaan niya lang ang kanyang boses upang hindi magising ang kanyang ina. Nag-iisip ng malalim si Lala, ngunit wala siyang mahanap na dahilan kung bakit galit ang kanyang ina. Maya-maya pa, ay may narinig ang bata na mga kaluskos mula sa labas ng kanilang silid. Ano kaya yun?
Dulot ng kuryosidad, ay binuksan ni Lala ang kanilang bintana. Bumungad sa paningin ng batang babae ang isang matandang nakaitim na nakamasid sa kanya mula sa malayo. Kumunot ang noo ni Lala sa kanyang nakita. Bahagya siyang kinakabahan, ngunit mas nais niyang makita ng malapitan ng matandang babae. Dahan-dahang bumaba ng papag si Lala. Saka tahimik na lumabas ng kanilang silid hanggang sa makalabas siya ng bahay. Pinuntahan niya ang kinaroroonan ng matandang babae na nakaitim. Naroon pa rin ito sa kanyang pwesto kanina. Hindi naman ito ganoon kalayo mula sa kanilang bahay. Ngunit sapat na upang hindi magising si Ginang Rina sa kung anumang ingay ang posible nilang malikha. Sino kaya ang matanda na yan? Aminado si Lala na kinakabahan siya. Ngunit nangingibabaw pa rin naman ang kuryosidad niyang makita ang matandang to. Nang makalapit siya, ay agad siyang nagsalita. Bagaman hindi kilala ni Lala ang matandang yon. Magandang gabi po, Lola. Hindi sumagot ang matanda. Bagkus ay nakatitig lang ito sa kay Lala. Ano bang ginagawa niya rito sa labas, Lola? Gabi na po. Malamig po rito. Sa halip na sumagot, ngumisilang ang matanda sa inosenteng batang babae na nasa kanyang harapan. Agad na kinilabutan si Lala nang makita ang pagngisi nito. Makalipas ang ilang segundo, may biglang tumawag kay Lala mula sa hindi kalayuan. Lala, ano ginagawa mo riyan? Huwag kang lumapit sa kanya. Nagulantang si Lala sa biglaang pagsigaw na ito. Automatiko tuloy na napalingon ng batang babae sa pinanggalingan ng boses. Bumungad naman sa kanyang paningin ang kapitbahay nilang biyuda. Ale? Ikaw pala po yan? Nang ibinalik ni Lala ang kanyang paningin sa harapan, nagtaka siya nang wala na raw ng matandang babae. Agad ding nakalapit ang biyuda niyang kapitbahay sa kanya. Naku naman Lala, ano ginagawa mo rito sa labas? Bakit hindi ka ba nag-iingat? Diyos ko ka namang bata ka. Kung hindi kita nakita rito, malamang sa malamang, ginawa ka ng pulutan ngayon. Kumunot ang noo ni Lala sa kanyang narinig. Bakit po? Ano pong ibig niyong sabihin? Aswang ang matandang yon. Binabalaan kita. Huwag ka nang lalapit pumuli sa kanya. Naiintindihan mo ba? Sige po. Napatangu-tango na lang si Lala sa gitna ng kanyang pagkalito. Naku ka naman, pumasok ka na nga ulit sa bahay niyo. Huwag kang lalabas sa gabi na mag-isa ha. Mapanganib para sa'yo Lala. Opo, maraming salamat po. Bumalik na nga si Lala sa loob ng kanilang bahay. Naabutan niya sa silid ang ina niyang mahimbing pa ring natutulog. Tumabi na lang din si Lala kay Ginang Rina. Ilang minuto ang lumipas, nakatulog na rin ang bata. Kinaumagahan, maagang nagtungo ang mag-ina na sina Ginang Luisa at Cynthia sa bahay ni Lala. Labag man sa kalooban ni Ginang Rina na papasukin ng kanyang mga kapitbahay. Ginawa niya na lang upang hindi magmukhang bastos. Nang magising si Lala, bumungad nga sa kanya ang tatlong babaeng nag-uusap sa kanilang masikip na sala. Magandang umaga po, Inay. Magandang umaga rin anak. Magandang umaga po sa inyo, Ginang Luisa at Ate Cynthia. Magandang umaga rin sa'yo, iha. Pilit nang ngumiti si Lala sa kanilang bisita. Halika nga muna rito, anak. Nakayuko namang sumunod si Lala sa sinabi ng kanyang ina.
Lumapit ang bata sa kanila. Saka umupo sa tabi ni Rina. Pagkaupo pa lang ni Lala, agad na siyang pinaulanan ng tanong ni Ginang Luisa. Lala, nabalitaan ko ang ginawa mo sa akin. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa iyo, Iha. Lubos ako nagpapasalamat sa pagligtas mo sa aking buhay. Oo, Lala, maraming salamat talaga. At iniligtas mo si Mama. Hindi namin alam kung paano mo ginawa yon. Pero ang mahalaga, nandito na ulit si Mama ngayon. Maraming salamat talaga sa iyo, ah. Lala, Iha, maaari ko bang malaman kung anong pwede kong maibigay sa'yo bilang tanda ng aking labis na pasasalamat? Agad na umiling si Lala. Samantalang ang ina niyang si Rina ay nakakunot lang ang noo. Nako, wag po. Wag po akong pasalamatin niyo. Hindi po akong nagligtas sa buhay niyo, Ginang. Kumunot ang noo ni Ginang Luisa. Kung hindi ikaw, sino naman? Hindi ko po alam. Basta hindi po ako yon. Wala po akong ganong kakayahan. Pero Lala, malinaw ang nakita namin. Kitang-kita ko kung paano mo ibinalik ang buhay ni Mama. Hinawakan mo siya sa kanyang kamay. Saka pumikit ka. Pagkatapos nun, nabuhay na ulit si Mama. Isa yung milagro mula sa iyo, Lala. Oo, Iha. Sangayon ako sa sinabi ng aking anak. Bigla namang sumabat si Rina sa usapan nila. Mawalang galang na, Mare. Pero nagkakamali kayo. Nagkakamali kami? Paano naman? Walang kapangyarihan ng anak ko. Wala din siyang kakayahan sa ganyan. Nagpapasalamat din naman akong muli kang nabuhay, Mare. Pero wag sana ninyong idamay ang anak ko rito. Po? Idamay? Hindi naman po ito pandadamay, Ginang Rina. Pasensya ka na, Cynthia. Pero pandadamay ito. Ayaw kong may kakasangkot ang gulo si Lala. Namumuhay kami ng tahimik sa loob ng mahabang panahon. Kaya sana, huwag niyong sirain ang kapayapaan namin. Labis na kumunot ang noo ni Ginang Luisa dahil sa kanyang narinig. Wala siyang maintindihan sa sinabi ni Ginang Rina. Mare, pasensya na. Pero hindi kita maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na kailangang malaman pa. Ang may hiling ko lang, huwag niyo nang kausapin pa ang anak ko tungkol dyan. Matagal na kaming nananahimik dito. Ayaw ko na ng gulo. Lalo namang naguguluhan si Ginang Luisa sa sinasabi ng ina ni Lala. Maging si Cynthia ay nalilito na rin. Higit sa lahat, ay si Lala ang pinaka-nalilito. Inay, ano po bang ibig niya pong sabihin? Huwag ka na magtanong pa, anak. Mare, gusto lang naman naming malaman kung paano ako naibalik ni Lala sa mundong ito. Pasensya ka na, Maring Luisa. Pero may mga pribadong bagay na hindi pwedeng malaman ng iba. Sana maintindihan niyo ako. Bahagyang nanlumo si Ginang Luisa sa pagmamatigas ni Ginang Rina. Maging si Cynthia ay dismayado rin. Muli na lang silang nagpasalamat kay Lala. Ang mabuti pa siguro umuwi na kayo, Mare. Sige, Mare, uuwi na lang kami. Pasensya na sa abala. Paalam na po sa inyo, Ginang Rina. Lala, paalam na rin sa'yo. Paalam po, ate. Tumangulang si Rina. Hindi nagtagal. Nakaalis na nga ang kanilang bisita. O anak, kumain ka na riyan. May nailuto na ako. Sige po, inay. Pagkatapos mong kumain, pakainin mo na rin yung mga alaga nating pato sa likuran ng bahay, ah. Opo, masusunig po.
O sige na, maiwan na muna kita. Maglalaba pa ako roon sa batis. Sige po, Nay. Mag-iingat po kayo. Kumain na nga si Lala ng agahan. Umalis na rin si Ginang Rina habang pasan-pasan ng isang palanggana ng paglalabhan niyang mga damit. Pagkatapos kumain ni Lala, hinugasan niya muna ang mga pinagkainan nila. Saka siya nagtungo sa likuran ng bahay upang pakainin ng mga bibe. O ayan, kumain kayo ng mabuti habang may pagkain pa ah. Minsan lang ito. Masayang kinakausap ni Lala ang mga bibe nang biglang dumating si Cynthia. Talaga bang hindi mo alam kung ano ginawa mo, Lala? Natigilan si Lala sa kanyang ginagawa, saka hinarap si Cynthia. Ikaw pala po yun, ate? Oo, ako nga. Pwede mo bang sagutin ang tanong ko? Oo naman po. Hindi ko po talaga alam, ate. Talaga ba? Baka naman natatakot ka lang sa inay mo. Takot po ako kay inay. Opo, totoo po yun. Pero totoo rin po na wala po talaga akong kaalam-alam kung ano po ang nangyari. Saka hindi lang naman po itong isang beses na nangyari sa akin. Kumunot ang noo ng dalagang si Cynthia. Hindi lang isang beses nangyari? Anong ibig mong sabihin, Lala? Napaisip muna ng ilang segundo si Lala kung sasabihin niya o hindi. Pero sa hula ay sinabi niya pa rin. Si dati po naman tinitirahan. May mga patay na rin pong nabuhay dahil din daw po sa akin. Ano? Totoo ba yan? Opo, hindi ko rin po alam kung ano po ang ginawa ko. Basta po, inawakan ko lang talaga po ang kamay nila. Pagkatapos nun, nagulat na lang akong gumagalaw ng bahagi ng katawan nila. Kung ganoon, talagang may kakayahan ka? Hindi ko po alam eh. Ayoko po kasing sabihin ni nanay sa akin. Bago pa man natapos ang usapan nila, may isang babae na ang biglang sumigaw ng malakas. Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami, mga kapitbahay! Si Ginang Rina po! Si Ginang Rina! Agad na naalerto si Lala nang marinig ang pangalan ng kanyang ina. Mabilis na tumakbo ang batang babae papunta sa harapan ng kanilang bahay. Doon nga ay bumungad sa kanya ang kapitbahay nilang babae. Bakit po, Ale? Ano pong nangyari sa inay ko po? Naku, Lala, biglang nawala ng malay si Ginang Rina habang naglalaba kami. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Basta pagkatayo niya, natumba na lang siya bigla. Dali-daling tumakbo si Lala papunta sa batis. Sumunod na rin sa kanya si Cynthia at ang babaeng nagbalita sa kanya. Mabilis ang pintig ng puso ni Lala habang tumatakbo papunta sa batis. Pagkarating doon, lalo itong bumilis nang marinig niyang may mga umiiyak na. Yun ang mga kasamahan na Rina sa paglalaba. Ano pong nangyari sa inay ko? Lala, mabuti naman at dumating ka na. Agad namang niyakap ni Lala si Rina na nakahiga sa may bato. Inay? Inay? Gumising ka po, Nay. Ano pong nangyayari sa inyo? Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya, Lala. Bigla na lang siyang natumba. Saka hindi na humihinga. Natigilan si Lala nang marinig ang mga katagang yon. Po? Ano pong hindi na humihinga? Ang ibig niyo pong sabihin? Mabuti pa, Iha. Buhayin mo na kagad ang iyong nanay. Po? Anong ibig niyong sabihin? Hindi pa po patay ang inay ko? Huwag kayo magsalita ng ganyan.
Hindi na humihinga si Rina. Wala na rin gumagalaw sa kanyang pulsuhan. Wala na siyang buhay, Lala. Huwag niyo naman po akong biruin ng ganyan, Ale. Maya-maya pa, bigla na lang sumabat si Cynthia pagkatapos niyang alamin ang kondisyon ng katawan ni Rina. Lala, wala na siya. Anong pinagsasasabi mo riyan, Ate Cynthia? Pasensya ka na, Lala, pero hindi na talaga humihinga ang iyong nanay. Hindi. Hindi totoo yan. Inay? Inay? Gumising ka po, Inay. Hindi malaman ni Lala kung ano ang marapat niyang gawin. Hindi na nga napansin ng bata ang unti-unting pagdagsa ng kanilang mga kapitbahay sa batis ng pinangyarihan. Marami ang sumisigaw na buhay ni Lala ang kanyang ina, ngunit tila walang narinig ang bata. Agad siyang natulala habang patuloy na umaagos ang kanyang luha. Inay, huwag po kayo magbiro sa akin ng ganito. Gumising na po kayo. Gising na po. Idilig niyo na po ang inyong mga mata. Pakiusap naman po, Inay. Awang-awa si Cynthia sa kalagayan ngayon ni Lala. Labas ding nagulat ito sa biglaang pangyayari. Ngunit agad itong napalitan ng matinding awa para kay Lala. Naging sobrang bilis kay Lala ang nangyari sa kanyang ina. Natulala ang kawawang bata. Ni hindi na nga siya nagsasalita, kaya hindi na makausap ng matino. Marami ang gustong makasaksi muli ng milagro ni Lala. Maraming nag-aabang nabubuhay niyang muli si Rina. Subalit nabigo ang lahat dahil dumating na ang oras ng pag-imbalsamo rito. Pinangunahan nito ng pamilya ni Ginang Luisa sapagkat nais nilang tumulong. Matagal na rin kasing pumanaw ang lolo at lola ni Lala. Saka hindi rin kilala nila Ginang Luisa ang mga kaanak ng bata. Kaya wala silang ibang pagpipilian kung di ang asikasuhin na lang ang pag-imbalsamo, maging pati na rin ang lamay ni Rina. Pagkatapos itong isagawa, nananatili pa ring tulala si Lala. May nakikita siyang nakaitim na babae mula sa malayo. Ngunit hindi siya sigurado sa kanyang nakita. Hindi niya ito binigyan ng pansin. Habang nasa loob si Lala ng kanilang bahay, sa gitna ng lamay ng kanyang ina, kinausap siya ng marahan ni Cynthia. Lala, pwede ba kitang makausap? Lumingon lang ang bata sa dalaga, saka ito tumitig. Hindi tumango, hindi rin tumanggi. Walang emosyon na makikita sa mukha ni Lala. Ngunit desidido si Cynthia na makausap ang bata. Kaya ang ginawa niya, maingat niyang pinatayo si Lala. Saka dinala ito sa gilid kung saan walang makakarinig sa kanila. Lala, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Nakatitig pa rin si Lala sa kanya. Hindi sumasagot, kaya nagpatuloy lang si Cynthia sa pagsasalita. Ano kasi, may nakapagsabi sa akin kung ano talagang nangyari kay Ginang Rina. Doon na napukaw ang atensyon ni Lala, ngunit hindi pa rin siya nagsasalita. Bagkus ay kumunot lang ang kanyang noo. Lala, ang nanay mo, inatake siya ng aswang kaya siya nasawi. Sa pagkakataong ito, nagsalita na si Lala. Ano bang ibig niyong sabihin, Ate Cynthia? May nakapagsabi sa akin na aswang ang umatake sa iyong nanay. Paano po nangyari yun? Marami ang nakakita sa kanya. Nabigla na lang natumba pagkatayo niya po. Hindi ganoon ang totoong nangyari, Lala. Ate
Ate, hindi ko po kayo maintindihan. Sa tingin mo, bakit naman bigla-bigla na lang matutumba ang inay mo? Saka mababawian ka agad ng buhay. Saglit na nag-isip si Lala. Siguro po, dahil high blood po si inay. Baka po bigla siyang inatake po ate. Hindi, Lala. Kung ganon, ano po? May nakakita sa kanila. Parehong nawalan ng malay ang mga kasama ni Ginang Rina. Siya lang ang hindi. Nagtataka siya sa nangyayari sa mga kasamahan niyang naglalaba. Kaya tumayo siya. Doon siya inatake. Po, hindi ko po maintindihan. Bakit ganon ang sinabi ng mga kasama ni inay? Yun ang hindi ko alam, Lala. Pero maaaring nilinlang ng aswang ang mga paningin nila. Posible yon. May ibang aswang na mayroong ganoong kakayahan. Hindi na umimik pa si Lala. Umiyak na lang siya nang umiyak, saka bumalik sa lamay. Doon ay kinausap muli ni Lala si Ginang Luisa. Lala, kung papayag ka, pwede kitang ampunin. Po, aampunan niya po ako? Oo, Lala. Napag-usapan na rin namin ng ate Cynthia mo ang tungkol dito. Pumayag naman siya. Lalo na, wala rin naman siyang kapatid. Hindi nakaimik si Lala. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya sa biglaang usapan na yon. Gusto mo bang ampunin kita, Lala? Naawa na kasi ako sa'yo. Wala kayatang kaanak dito eh. Tama ba ako? Opo. Hindi ko rin po kilala ang mga kaanak ko. Saka, hindi ko rin po talaga alam kung may kaanak pa po ba ako rito. Wala kasing ipinakilala si inay sa akin po. Kung ganon, aampunin na lang kita. Papayag ka ba? Matagal bago nakapag-isip si Lala. Wala namang ibang pagpipilian ang bata kung di pumayag na lang. Kasi kung hindi, tsak na magiging isa rin siyang batang palaboy. Sige po, payag na po ako. Naku, mabuti naman kung ganoon. Tuwang-tuwa si Luisa sa naging sagot ni Lala. Agad niya itong ibinalita sa kanyang anak na si Cynthia. Talaga po, Mama? Oo, anak. Magiging kapatid mo na si Lala ngayon. Mabuti naman po kung ganon. Masaya ang mag-ina na magkakaroon ng bagong kasapi ang kanilang pamilya. Maliban na lang kay Lola Emma na may masamang ugali. Hindi nais ng matanda na mag-ampon ng kahit na sino ang anak niyang si Luisa. Bagaman walang magagawa si Lola Emma para hadlangan ito, hindi niya pa rin tanggap si Lala. Lumipas ang ilang araw. Dumating na rin ang araw ng paghahatid kay Rina sa kanyang huling hantungan. Wala sa sariling naglalakad si Lala. Nakasunod sa kabaong ng inay niyang pinagtutulungang buhatin ng kalalakihan nilang kapitbahay. Sobrang sakit ng nararamdaman ni Lala. Sobrang bigat ng kanyang kalooban. Hindi sukat akalain ng bata na mauulila siya sa murang edad pa lamang. Hindi na namamalayan ni Lala na kanina pa pala tumutulo ang malalaking butil ng kanyang luha. Inaalalayan naman siya ni Cynthia. Pagkarating nila sa sementeryo, agad nilang isinagawa ang maikling seremonya ng paglilibing. Hindi na maintindihan ni Lala ang kanyang nararamdaman. Ngunit namangha ang lahat sa ipinakitang tapang at tatag ng bata. Hindi naglupasay ng iyak si Lala roon. Ngunit ang nais nilang gawin ay umalis na lang. Nang sa gayon, ay hindi niya makita na inililibing na ang kabaong ng kanyang namayapang ina. Lala, ayos ka lang ba? Huwag mo po akong alalahanin, Ate Cynthia.
Maya-maya pa, sakto namang may nakita si Lala na matandang babaeng nakaitim mula sa unahan. Natatandaan kaagad ni Lala ang matandang ito. Siya yung nagpakita sa bata sa labas ng kanilang bahay noong isang gabi. Sa walang pasabi, ay agad na umalis si Lala. Walang sino man na nakapansin sa kanyang pag-alis, bukod kay Cynthia na nakaakbay sa kanya. Mabilis din kumilos si Cynthia upang sundan ng batang babae. Lala, saan ka pupunta? Bagaman narinig ng bata ang pagtawag ni Cynthia, ay hindi niya pa rin ito pinansin. Bagkus ay nagpatuloy lang sa pagtakbo palayo. Hangad ni Lala na sundan ang matandang babae na nakaitim. Kung bakit, hindi niya rin alam. Tila ba mayroong nagtulak sa kanya na sundan ang matandang yon, kahit saang banda ng kakahuyan man ito pumunta. Nasaan ka? Lola? Magpakita ka po. Tawag ng tawag si Lala sa matandang babae. Nasa gitna na siya ng kakahuyan at medyo malayo na mula roon sa sementeryo. Hindi na nga namalayan ni Lala kung ilang minuto na siyang nagpapalakad-lakad roon. Naliligaw na rin siya. Gayunpaman, hindi ito inisip ni Lala. Ang mahalaga sa kanya ay makita at makausap ang matandang babae. Kahit pa hindi niya rin alam kung bakit gusto niya magkausap sila, para bang mayroong nagtulak kay Lala na gawin ang bagay na ito. Pakiusap po. Magpakita na po kayo sa akin. Pagod na po ang mga paa ko sa kakalakad po. Maya-maya pa, napasigaw si Lala. Nang may biglang lumitaw sa kanyang harapan. Sabay silang napasigaw ni Cynthia, na tila ba nakakita ng multo. Pagkatapos ay agad ding huminto. Saka hinimas-himas ang kanilang bandang puso. Grabe ka naman, Lala. Ginulat mo naman ako eh. Pasensya na po, Ate Cynthia. Nagulat lang po ako. Akala ko po kasi kung sino na po. Hay naku, ano bang ginagawa mo rito sa kakahuyan? Libing ng inay mo ngayon. Bakit ka umalis doon? Kasi po, ate, hindi ko po kayang panoorin na inililibang nila si nanay. Oh, tapos? Kaya dito ka sa kakahuyan gumagala? Alam mo bang delikado rito? Hay nako. Ikaw na bata ka talaga? Kung ayaw mong makita, edi pumikit ka na lang sana. Tinakpan mo na lang sana ang mga mata mo. Pero, maririnig ko pa rin naman po. Eh titakpan mo rin ang iyong mga mata, pati na rin ang iyong tenga. Hindi naman po gagana yon. Hindi nga. Alam ko. Pwede ka namang lumayo muna. Pero wag kang masyadong lumayo. Kaya lang andito ka na sa kakahuyan ngayon. Naliligaw ka na siguro, no? Parang ganyan na nga po, ate. Oh, kita mo na? Hindi mo kabisado rito, pero sumuong ka pa rin. Eh paano kung hindi kita nakita ngayon? Eh di, naligaw ka na ng tuluyan. Hindi naman po siguro. Anong hindi? Ikaw talagang bata ka? Halika na nga. Bumalik na tayo roon. Bago pa man sila makakilos, may boses nang maririnig ang tumawag sa kanilang pangalan. Cynthia! Lala! Nariyan lang pala kayo. Agad na napabulong si Cynthia nang makita ang mama niyang namumula na sa inis. Naku, lagot tayo nito, Lala. Nahuli tayo ni Mama. Anong ginagawa niyo rito sa gitna ng kakahuyan? Mga pasaway kayo. Ma, pasensya na po.
Pabalik na nga po kami ngayon. Sagutin mo ako. Anong ginagawa niyo rito? Bakit umalis kayo sa libing? At ikaw, Lala, ano nakain mo at umalis ka sa mismong libing ng inay mo? Si Cynthia ang mabilis na sumagot upang depensahan si Lala. Pasensya ka na po, Mama. Sinamahan ko lang pong umihi si Lala. Agad na napakunot ng noo si Lala. Saka napalingon kay Cynthia dahil sa agarang pagsisinungaling nito. Umihi? Dito talaga sa gitna ng kakahuyan umihi? Pwede namang doon lang malapit sa puntod ni Kumari ah. Kasi po inay, natatairin po kasi si Lala. Oh, tapos? Ano po? Siyempre po, dito ko siya dinala sa gitna ng kakahuyan para hindi niyo po maamoy roon. Lalong kumunot ang noon ni Lala sa kasinungalingang yun. Mabuti na lang at hindi na dinagdagan pa ni Ginang Luisa ang kanyang pag-uusisa. Ay nako, ewan ko sa inyo mga bata kayo. O siya, tayo na't na makauwi na tayo. Teka lang po. Tapos na po ba ang libing? Oo naman, kanina pa. Ang tagal nyo kasing nawala, kaya hindi na nyo napansin na mabilis sa pagtakbo ng oras. Pupuntahan ko po muna ang puntod ng inay. O sige, ano pang hinihintay mo? Tara na, at sasamahan ka namin ng ate Cynthia mo. Opo. Mabilis silang naglalakad, papalabas ng kakahuyan, hanggang sa muling makarating ng puntod ng namayapang si Ginang Rina. Doon sa harapan inapalahod na si Lala. Sa paghagulhol, mabigat naman ang kalooban ni Ginang Luisa at Cynthia habang pinapanood ang kawawang bata. Inay, bakit niyo naman po ako iniwan? Paano na lang po ngayon? Ano na po ang gagawin ko? Patuloy lang si Lala sa pag-iyak habang nagsasalita. Iniwan na nga po ako ni Itay. Tapos ngayon po, iniwan mo rin ako. Ayaw niyo po ba sa akin? Maya-maya pa, bumubulong si Ginang Rina kay Cynthia. Hindi ito naririnig ni Lala dahil abala siya sa pag-iyak habang inaalala ang masasayang alaala nila ng kanyang ina. Cynthia anak, mauna na muna ako ha. Samahan mo muna si Lala riyan. Umuwi kayo kaagad pagkatapos niya. Opo mama, masusunod po. Umalis na nga si Ginang Luisa. Samantalang, hindi naman tumigil sa pag-iyak si Lala sa harapan ng puntod ng kanyang ina. Tahan na Lala, huwag ka na masyadong umiyak. Ani mo ay walang naririnig si Lala dahil hindi siya humihinto. Ibinuhos niya ang lahat ng luhang dala-dala niya. Makalipas ang ilang minuto ng paghagulhol ni Lala, may biglang nagsalita mula sa kanilang likuran. Hindi maibabalik ng luha ang buhay ng iyong ina. Sabay silang napalingon sa matanda. Automatikong nanlaki ang mga mata ni Lala dahil ang matandang hinahanap na kanina sa gitna ng kakahuyan ay nasa harapan niya na ngayon. Ikaw? Nagulat si Lala sa naging reaksyon ni Cynthia hanggang sa biglang nawala ng malay ang dalaga. Hanggang sa bumagsak ang katawan nito sa matigas na lupa. Ate Cynthia? Akmang tutulungan ni Lala ang dalaga, ngunit agad siyang pinigilan ng matandang babae. Hayaan mo na yun, Lala. Kailangan kita makausap ngayon. Hindi po. Nawalan po ng malay sa Ate Cynthia. Hindi ko po siya pwedeng iwanan. Hindi niyan ikakamatay.
Minsan lang magtagpo ang ating landas. Kaya huwag mo munang pansinin ang dalagang yan. Nagtataka si Lala na tiningnan ang matanda. Kaya napasunod siya sa sinabi nito nang wala sa oras. Hinayaan muna ng bata ang ating niya nakandusay sa lupa. Saka matapang na hinarap ang hindi nakikilalang matanda. Ikaw yung lagi nagpapakita sa akin mula sa malayo. Tama po ba ako? Ako ngayon, Lala. Bakit po? Ano pong sadya niyo sa akin? Saka bakit niyo po ako kilala? Sino po ba kayo? Ako si Lola Desma. Kailangan mo nang sumama sa akin, Lala. Umuwi na tayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Malalaman mo lang kung sasama ka sa akin pag uwi ko. Pero, hindi ko po kayo kilala. Nagpakilala na ako, hindi ba? Hindi naman po sapat yun. Maliliwanagan ka lang kung sasama ka sa akin. Marami kang dapat na malaman tungkol sa tunay mong pagkatao. Hindi ko po kayo maintindihan, Lola Desma. Kaya nga inaanyayahan kitang sumama na sa akin para maintindihan mo ang lahat-lahat. Hindi po. Baka po nililinlang niya lang po ako. At bakit naman kita lilinlangin? Hindi ko po alam. Bakit po hinimatay si Ate Cynthia na makita kayo? Baka po masama kayong tao eh. Hindi sumagot si Lola Desma. Bagkus ay tinitigan niya ng masama si Lala. Nagsimula namang masindak ang bata sa talim ng titig sa kanya ng kanyang kaharap. Kung hindi kita makuha sa mahinahong paraan, pues, etong dapat sa'yo. Mabilis na kumilos ang matanda upang abutin ang pulsuhan ni Lala. Sakahin nila ng marahas ang bata. Labis na nagulat si Lala sa biglang ikinilos ng matanda. Tuloy ay agad na nataranta si Lala. Hindi! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Huwag ka nang manlaban pa kung ayaw mong masaktan. Pilit na nagpupumiglas si Lala. Makawala lang sa maras ng pagkakahawak ni Lola Desma. Sumisigaw na rin si Lala at tumihingi pa ng tulong kay Cynthia kahit wala pa ring malay ang dalaga. Bitiwan mo po ako? Ate? Ate Cynthia, tulungan mo ako. Unti-unti nang nahihila ng matanda si Lala, papalayo sa puntod. Ngunit patuloy pa rin nagsusumigaw si Lala. Nang dahil sa ingay nito, nagising na rin sa wakas si Cynthia. Hoy, aswang! Bitiwan mo nga ang kapatid ko! Ate? Tulungan mo ako. Kahit natatakot si Cynthia, pilit na itong nilalabanan. Saka mabilis na tumayo at nilapitan si Lala. Bitiwan mo si Lala! Mabilis na hinila pabawi ni Cynthia ang kanyang kapatid hanggang sa dagumpay niya itong makuha mula sa kamay ng aswang na si Lola Desma. Agad na niyakap ng mahigpit ni Cynthia si Lala habang umiiyak ng kawawang bata. Babalikan ko kayo. Babalikan ko kayong dalawa. Tandaan niyo yan. Pagkatapos noon, galit na lumisan ng matanda. Agad namang tiningnan ni Cynthia ang kalagayan ni Lala. O ano, ayos ka lang ba, Lala? Nasugatan ka ba? Nasaktan ka ba? Nakagat ka ba ng aswang na yon? Hindi po ate. Wala naman po akong sugat. Nasaktan lang po ng konti. Talaga? Saan banda? Sa braso ko lang po. Yung pong hinihila ng matanda. Naku naman.
Pero wala ka bang galos? Sigurado kung hindi ka niya nasugatan? Wala po. Ayos lang po ako. Mabuti naman kung ganun, Lala. Opo ate, maraming salamat po sa pagligtas po sa akin ha. Wala yun, Lala. Kapatid na kita. Kaya hindi ko hahayaang mapahamak ka. Maraming salamat po muli ate. O siya, sige na. Magpaalam ka na sa inay mo. At nang makaalis na tayo rito, baka balikan pa tayo noon kasama mga kalahi niya. Nagpaalam na nga si Lala sa puntod ng kanyang yumaong ina. Pagkatapos ay sabay silang umalis ng sementeryo, dala ang takot at pangamba. Gayunpaman, nahahaluan din ng pagkalito ang takot na nararamdaman ni Lala. Palaisipan sa bata kung bakit sinabi ng matanda kanina na uuwi na sila. Saka naguguluhan din si Lala dahil binanggit ni Lola Desma ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Napapatanong tuloy si Lala sa kanyang sarili kung ano nga ba talaga ang tunay niyang katauhan. Pagkarating nila sa bahay nila Cynthia, naroon at nakaabang si Ginang Luisa sa kanila, naghihintay. O Cynthia, Lala, bakit ang tagal niyo nakauwi? Hindi sumagot si Lala. Si Cynthia ang nagsalita para magdahilan. Mabilis namang nakaisip ng palusot ang dalaga. Kasi po, hinintay ko lang po si Lala. Matagal po kasi bago siya nakapagpaalam sa puntod ng inay niya. Ganun ba? Opo, Ma. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo eh. Ang tagal nyo kasing umuwi. Wala po, Ma. Binigyan ko lang po ng sapat na oras si Lala para makapagpaalam sa inay niya. O siya, may lakad tayo ngayon. Cynthia, anak. Saan po, Ma? Sa bukid. Samahan mo ako mag-ani ng mga saging natin doon. Sige po. Hindi po ba natin isasama si Lala? Hindi na muna, anak. Pagod pa ang batang yan. Pagpahingahin na muna natin. Sige po, Ma. Habang nag-uusap ang mag-ina, ay tahimik namang nakikinig sa kanila sina Lala at Lola Emma. Masama pa rin ang titig ng matanda kay Lala. Inay, maiwan ko na po muna kayo ni Lala rito ha. Pupunta muna kami ni Cynthia sa bukid. Ano pa bang magagawa ko? Hay nako, Inay. Huwag na kayo magreklamo riyan. Buti nga po may kasama kayo rito habang wala kami. Ewan ko sa inyo. Makapagtimpla na nga lang ng tsaa. Tumalikod na nga si Lola Emma, saka nagtungo sa kusina. Napabuntong hininga na lang si Ginang Luisa sa kasungitan ng kanyang nanay. Lala, maiwan ka muna namin dito ah. Opo. Kung may kailangan ka, Lala, itanong mo lang kay Lola. Opo, Ate Cynthia. Sige na, Lala, mauna na kami ah. Sige po, mag-iingat po kayo. Umalis na nga sina Ginang Luisa at Cynthia habang daladala ang ilang sako at pantabas ng saging. Nakapagbihis na rin sila ng pambukid na damit. Tahimik na humakbang si Lala papunta sa sofa at saka umupo rito. Pagkatapos ay malalim siyang nag-iisip. Hindi nagtagal. Naroon na si Lola Emma sa harapan niya at nakaupo na rin sa kabilang upuan. Hindi ko alam kung ano nakain ng anak ko at inampun ka pa niya rito. Hindi sumagot si Lala. Nakatingin lang siya sa matanda. Batid kasi ng batang ito na talagang masungit si Lola Emma. Kaya nahihiya siyang kausapin ito.
Nahihirapan na nga yung si Luisa na buhayin kami eh. Dumagdag ka pa. Panibagong problema ka na naman sa kanya. Ayos lang sana kung kadugo ka namin. Pero hindi naman. Maya-maya pa ay nagsalita na si Lala. Pasensya na po. Talagang pasensya ang kailangan ko. Hindi ka pa nila isinama roon sa bukid. Dapat, sumama ka para may silbi ka naman. Hindi na naman umimik si Lala. Yumuko na lang siya upang hindi makita ang matatalim na tingin ni Lola Emma sa kanya. Talagang pinagpahinga ka pa muna. Pagod rin naman sila. Maswerte ka rin bata ka. Humigop na lang si Lola Emma ng itinimpla niyang tsaa, lalo't hindi naman siya kinakausap ni Lala. Maya-maya pa, nagkaroon ng lakas ng loob si Lala para magtanong sa matanda tungkol sa kinalilituhan niya. Hindi na napigilan ni Lala ang kanyang sariling mag-usisa sa sinasabi ni Lola Desma na tunay niyang pagkatao. Lola Emma? Oh, bakit? Huwag mo nga akong tawaging Lola. Hindi naman kita po. Hindi na lang pinansin pa ni Lala ang kasungitan ng matanda. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagtatanong. Kilala niyo po ba si Lola Desma? Napakunot ang noo ni Lola Emma. Yung aswang na yon, bakit? Wala lang po. Aba, huwag mo kong ihirita ng ganyan bata ka. Sabihin mo sa akin kung bakit. Ano po kasi Lola? Nakaharap mo na ba ang aswang na yon? Ganun na nga po. Nako, mabuti naman at buhay ka pa. Nako, may taglay ka nga siguro talagang swerte, no? Siguro nga po. Ano po bang meron po sa kanya po? Tinatanong mo pa. Siyempre, aswang siya. Tao sa umaga, halimaw sa gabi. Talaga po? Hindi ka naniniwala. O sige, hanapin mo siya at sumama ka sa kanila. Nasaksihan ko ang pagiging aswang ng Desma na yon. Ganun po ba? Oo. Bakit mo naman naitanong? Wala naman po. Ay nako, ang mabuti pa. Maglinis ka na lang ng buong bahay. Para naman may pakinabang ka. Po? Anong po? Bakit? Nagrereklamo ka ba? Nako? Hindi po. Mabuti naman kung ganoon. O siya, simulan mo na. Linisan mo ang loob at labas ng bahay. Magwalis ka. Magpunas ng alikabok. Maghugas ng mga pinagkainan. Magwalis ka na rin sa labas. Saka bunutin mo na rin yung mga damo sa likuran ng bahay. Yung mayabong na yun doon. Sige po, Lola. Hala, kilos na. At nang matuwa naman ako sa'yo. Opo, masusunod po. Agad na ngang kumilos si Lala. Inuna niyang linisin ang loob ng bahay bago sa labas. Hugasan ko muna po itong mga pinggan. Mabuti naman at may tubig na rito. Hindi na ako mag-iigib. Nagsimulang maghugas ng mga pinggan si Lala, pati ang mga kubyertos at baso. Pagkatapos noon, ay agad na niyang pinatuyo, saka nilagay sa lagayan nito. Nagwalis si Lala sa sala, at nilinis ang mga kalat doon. Pinunasan niya rin ang maalikabok na mga gamit, saka ang bintana nila. Pagkatapos, lumabas na si Lala na bitbit ang walis. Una niyang winalisan ang mga basura sa kanilang bakuran. Saka ito sinunog pagkatapos. Kahit papaano, pansamantalang nakalimutan ni Lala ang sakit ng pagpanaw ng kanyang ina dahil sa pagiging abala nito. Sanay na si Lala sa ganitong gawain.
Dahil sinani naman siya ni Rina noong nabubuhay pa ito. Huling gagawin ni Lalay ang pagbubunot ng mga damo sa likuran ng kanilang bahay, kung saan naroroon ang maliit na hardin ni Lola Emma. Nako, ang dami pala nitong bubunutin kong damo. Sinimula na kaagad ni Lala ang pagbubunot. Hindi na namalayan ng bata kung ilang minuto o oras siyang nagbubunot dahil sa dami nito. Ramdam na ng bata ang pagod, kaya nagpahinga muna siya sandali. Nakakapagod naman. Hindi pa ako nakakapangalahati. Nagpasya si Lala na umidlip muna kahit saglit lang. Kanina pa rin kasi siya inaantok dahil ilang gabi nang walang tulog ang naturang bata. Pagkagising ni Lala, labis siyang nagulat sa kanyang nasaksihan. Tuloy ay napabalikwas siya ng bangon. Sino po kayo? Nasaan ako? Gulat na gulat si Lala nang makita ang mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi pangkaraniwan ang paraan ng pananamit ng mga ito. Marami ding suot ng kung ano-anong pulseres at kwinta sa katawan. Halos lahat sila ay nakasuot ng mahabang damit na kulay itim. Higit sa lahat, ang kanilang mabigat at madilim na aura. Nasa loob si Lala ng isang silid kung saan punong-puno ng mga bote na mayroong kung ano-anong laman na halaman, buto at mga insekto. Mabuti naman at nagising ka na, iha. Masyado kayatang napagod. Ikaw? Oo, ako nga. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Dahil may kailangan kang gawin dito. Kailangan gawin? Hindi. Wala akong gagawin para sa inyo mga aswang kayo. Kumunot ang noo ni Lola Desma sa kanyang narinig, maging ang mga kasamahan nito. Aswang? Anong pinagsasasabi mo? Huwag mo po akong kausapin. Aswang po kayo. Aswang po kayong lahat. Mabilis na kumilos si Lala. Bumangon siya. Saka lumabas ng silid. Nagulat ang mga taong nakapalibot sa kanya, kaya hindi nila nagawang pigilan ang bata. Gayunpaman, mabilis ding natauhan ng mga ito, saka hinabol si Lala. Habulin niyo ang batang yan! Hindi. Layan niyo ako. Lumayo kayo sa akin. Patuloy na sumisigaw si Lala habang tumatakbo palayo. Kahit nakalabas na siya ng bahay na yon, halos malula naman ang bata sa laki ng teritoryong kinaroroonan niya. Hindi pamilyar si Lala sa lugar na ito. Ngayon niya lang nakita ang naturang lugar. Hindi rin naman ordinaryo ang mga bahay sa paligid. Para bang isa itong buong baryo ng isang lahi. Lala, bumalik ka rito. Ngunit patuloy pa rin sa pagtakbo si Lala. Ate Cynthia, tulungan mo po ako. Bagaman isinisigaw ni Lala ang pangalan ng kanyang ate, wala namang ibang taong makakarinig sa kanya dahil nasa kuta siya ng mga kalahi ni Lola Desma. Hindi nagtagal, nang dahil sa dami ng humahabol kay Lala, ay nagawa rin siyang hulihin ng mga lalaking kalahi ni Lola Desma. Nagpupumiglas ang bata, ngunit masyadong malakas ang lalaking kumarga sa kanya. Dinala siya nito pabalik sa silid kung saan siya nanggaling kanina. Pagkatapos ay ikinandado na nila ang pintuan. Masaya naman naghihintay roon si Lola Desma. Natuwa ang matanda nang makitang naruroon na muli si Lala. Maupo ka, Lala. Mga aswang kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Unang-una sa lahat, hindi kami mga aswang. Kumunot naman ang noo ni Lala. Anong hindi?
Sinungaling po kayo? Maupo ka muna at nang maipaliwanag ko sa iyo, maaari ba? Wala sa sariling napasunod si Lala sa tinura ng matanda. Marami pang ibang tao sa silid na yon. Ngunit si Lola Desma lamang ang nagsasalita. Ang iba ay nakamasid lang. Hayaan mo muna kami magpaliwanag, Lala. Iha. Simulan niyo na po. Makikinig po ako. Hindi kami mga aswang. Ano po pala kayo kung ganon? Mangkukulam. Ano po? Tama ang narinig mo, Iha. Mga mangkukulam kami. Ngunit hindi kami masasamang mangkukulam. May kakayahan lang kaming gawin ito. Ngunit hindi namin ginagamit sa kasamaan. Hindi nakaimik si Lala. Kaya nagpatuloy si Lola Desma sa pagsasalita. Alam kong inakala ng mga tao na aswang kami. Ngunit hindi yun totoo. Hindi kami masasamang nilalang. Wala kami pinapahamak na tao. Nananahimik lang kami rito. Kung ganyan po, anong kailangan niyo po sa akin? Bakit niyo po ako dinukot at dinala po rito? Huminga muna ng malalim si Lola Desma, saka sumagot. Lumingon ka sa gilid, bandang kaliwa. Ginawa naman ni Lala ang sinabi ng matandang babae. Nakita ni Lala ang isang batang lalaki na nakahiga sa kama at mahimbing na natutulog. Ano nakikita mo? Batang lalaki po na natutulog? Oo, at apo ko yan. Ano pong mayroon sa kanya? Ilang linggo na siyang walang buhay. May mga ginagawa lang kami upang hindi mangamoy ang kanyang bangkay. Tapos po, gusto kong buhayin mo ang aking apo bago pa mahuli ang lahat. Nagulat si Lala sa kanyang narinig. po, Narinig mo ako, Iha. Sumanya si Lola Desma sa kanyang kasamahang lalaki. Nailapit si Lala sa batang lalaki na wala ng buhay. Ginawa naman kaagad ito ng lalaking yon. Nasa harapan na ni Lala ngayon ang apo ni Lola Desma. Buhayin mo ang aking apo. Huwag ka mag-alala dahil magbabahid kami ng malaking halaga ng salapi. pero hindi ko po kayang gawin yun. Anong hindi? Kilala ka na sa buong lugar na ito na bumubuhay ka ng patay. Hindi po totoo yan. Anong hindi totoo? Hindi po ako bumubuhay ng patay po. Wala po akong kakayahang gawin yun. Saka napaka-imposible po ng ganoong bagay. Anong ibig mong sabihin, Iha? Hindi po totoo ang nakalap ng balita. Sinungaling ka? Hindi po ako nagsisinungaling. Bakit nabuhay si Luisa? Bakit nagawa mo siyang buhayin kahit ilang oras na siyang walang buhay? Mali po kayo. Yun po ang sinasabi ng mga tao. Pero alam ko po sa sarili kong wala pa akong ginagawa. Hindi ko rin po alam kung paano nangyaring nabuhay muli si Ginang Luisa. Himala po yun. Milagro. Ngunit wala pa akong kinalaman doon po. Hindi totoo yan. Totoo po, Lola. Maniwala po kayo sa akin. Iyan po ang totoo. Bumagsak ang balikat ni Lola Desma, kasabay ng pagbuhos din ng kanyang mga luha. Agad na napahagulhol ang matanda, saka lumapit sa kanyang apo. At hinihimas-himas ang pisngi nito. Hindi, apo ko. Patawarin mo ako. Hindi kita nagawang iligtas. Matawad, apo. Umiyak nang umiyak si Lola Desma. Nawala na siya ng pag-asang makasama niya pa ang batang lalaki.
Malungkot namang nanonood si Lala sa kanila. Maya-maya pa, nagsalitang muli ang matanda. Ibalik niyo na yun sa kanila. Nagtaka si Lala nang bigla siyang nahilo, hanggang sa unti-unting dumilim ang kanyang paningin. Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang katawan, ngunit kaagad itong sinalo ng lalaki upang hindi sa sahig dumiretso. Ginamitan si Lala ng salamangkang magpapawala sa kanyang malay. Nang sa gayon ay maihatid na siya ng mga ito sa tahanan ng pamilyang umampon sa kanya. Ito ang paraan ng mga mangkukulam upang hindi matunto ng sino man ang kanilang kuta. Nang magising si Lala, naroon na siya sa isang bagong silid habang nakatitig sa kanya si Ginang Luisa, Cynthia at Lola Emma. Gising na siya. Ma, gising na po si Lala. Oo nga, gising na nga ang batang to. Mabuti naman. At gumising ka pa, iha. Agad na sinuway ni Luisa ang ina niyang nagsusungit na naman. Inay naman, napahamak na nga yung bata, sinusungitan mo pa rin. Umirap na lang si Lola Emma at hindi na nagsalita pa. Si Cynthia ang unang nagtanong nang nagtanong kay Lala. Samantalang tutok lang si Ginang Luisa at Lola Emma sa pakikinig sa kanila. Lala, saan ka ba nanggaling? Anong nangyari sa'yo? Po? Hindi ko po alam eh. Anong hindi mo alam? Paano po ako nakarating dito, ate? Ano? Hindi nga namin alam kung anong nangyari sa'yo. Basta naabutan ka na lang namin dyan sa likod ng bahay na nakatulog. Ganun po ba? Saglit na napaisip si Lala. Naisip niyang hinatid siya roon ng mga kalahi ni Lola Desma. Tahimik na lang na nagpapasalamat si Lala dahil hindi siya sinaktan ng mga ito. Ano bang nangyari sa'yo, iha? Ano bang nangyari sa'yo, Lala? Ay nako, inutusan ko lang naman niya maglinis ng bahay, saka magbunot ng mga damo riyan. Grabe naman kayo kung mag-alala sa batang yan. Akala mo naman, napahamak na. Inay naman, bakit niyo naman po pinagtatrabaho si Lala? Aba, dapat lang. Anong gusto mong mangyari dyan sa batang yan? Maging prinsesa rito? Lola naman, hindi naman po sa ganoon. Alam niyo naman po nagluluksa pa yung si Lala sa pagkamatay ng ina niya. Oo nga, inay. Sana po pinagpahinga niyo muna siya. Saka ang bata pa po niyan. Para ipatrabaho sa kanya ang lahat ng yun. Sige, pagtulungan niyo pa ako mag-ina kayo. Hindi naman po sa ganoon, Nay. Sinasabi lang po kasi namin na kawawa naman si Lala. Nawala na nga ng ina. Pinabagod pa ninyo. Kalilibing lang po ng ina niya kanina eh. Oo na. Tatahimik na ako. O siya, magpahinga na tayo. Maaga pang papasok bukas sa eskwelahan ang dalawang to. Doon na nag-umpisa ang magandang relasyon nilang lahat. Labis na natuwa si Lala nang malaman niyang itutuloy pa rin ni Ginang Luisa ang pagpapaaral sa kanya. Bukod pa rito, nilinaw na rin ni Lala sa lahat ng tao na hindi siya makapangyarihan para bumuhay ng patay. Naipaintindi na rin ito ni Lala sa pamilyang kumupkup sa kanya. Habang tumatagal, unti-unti nang natatanggap ni Lola Emma si Lala. Nababawasan na ang pagsusungit ng matanda hanggang sa tuluyan na nga niyang inisip si Lala bilang tunay niyang apo. Hindi man kadugo ni Lala ang bagong pamilya niya ngayon. Ang mahalaga ay mahal siya ng mga ito. Sinusuportahan din nila ang anumang pangarap ni Lala sa buhay. Sa huli, ang tagumpay ni Lala ay tagumpay nilang lahat bilang isang pamilya.